Ay, mabuo tayo lahat. Mayong gabi sa tanan. Susubukan ko sana yung maadyong gabi. Alam, para wala akong nagre-react every time ko ginamit yung maadyong. Sabi ko, maadyong lang, hindi ko pa natatamang i-pronounce. Tinuro pa naman ni Bob Kai sa akin yun. Anyway, Executive Secretary Jojo Ochoa, members of the Cabinet present, Governor Edgar Chato, Representative Rene Lampagos, Mayor Lloyd Lopez, na nung nag-umpisa raw sa pagiging mayor, tulad ko, binata. General Manager Chito Cruz ng NHA na marami pong pinangako dito sa Bohol. Survivors of the earthquake and typhoon, Yolanda. Local chief executives of Bohol present, representatives of the international non-governmental organizations, fellow workers of government, honor guests. Mga hinigma kong kaigsunan. Medyo maasenso na kong konti siguro. Yung kanina ho, baka nagtataka lang kayo nung pinag-usapan namin nung may mga sulat na ibinigay sa atin. Siyempre katulad ng volunteer. Volunteer, may pinakita ng tunay na gilas. Yun na siguro yung character reference. Palagay ko, malakas na loob kong i-recommenda sa permanenteng trabaho, at least kay Governor Petilla ng Leyte, at kung hindi naman, doon sa kanyang buting ina, si Mayor Martin Petilla. At baka naman sakali may salbi yung rekomendasyon ko sa kanila, makikita kami bukas, na baka naman pwede natin masabi. Meron doon tayong talagang programa sa patrabaho sa person with disability. Pero lalo na may magandang kalooban, bakit naman, di ba? Yun ang character reference. Yung rehabilitation ng tourism site, no? Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung tinitingnan doon sa lugar na yan, pero kung established tourism site na siya to begin with, no? Hinahanap natin paano i-maximize ang potensyal ng turismo sa buong Pilipinas at lalo sa Bohol. Alam po nyo na nag-umpisa tayo mga 3 million na turistang foreign kada taon na dumarating sa atin. No? Ngayon po, umabot na tayo ng 4.7 noong 2013. Bagamat may bagyo, may Zamboanga Siege, may lindol, merong monsoon rain, mamili ka na yata ng dumating. Iba, wag na natin isipin na baka sakaling maakit pa natin yung ibang ano. Pero bagamat natin 4.7, target natin little above 5 million. No, pero kung may kumpiyansa pa tayo, aabot ng 10 million. Tapos yun nga, nung nagpunta tayo doon sa isang tulay, last time ko nandito, Abatan Bridge. No? So, muntik na ho ko sana nadagdag na bilang turista dito sa Bohol. Dahil binanggit sa akin, may river cruise dito, merong fireflies na makikita basta dumilim at wag lang umuulan. Di ako po nagsabi kay Dinky at saka kay Babe Singson, ako, tapos na tayo dito. Baka gusto nyo ma-experience rin natin to para mas credible pag sinasabi natin, ito ang tourism opportunity sa Bohol. Tinignan po ako ng dalawa at sinabi, marami pa ako inuutos sa amin. Baka pwede muwi na ho tayo. Maumpisa na namin gampanan yung inutos nyo. Kaya, buti lang may tiwala ako kay Governor Chato at kay Congressman Rene. Sila nagsabi may fireflies to. Naniniwala po ako meron. At sa siguro bandang August ng 2016, kung hindi man September, sana makakadalaw na ako dyan, matikman ko yung river cruise nyo na pinagmamalaki. Ito si Ed, si Rene, at saka ating butihing kasamahan. Itong tatlo parang napaka-efficient, napaka-usay ng teamwork. Pati si Bob. Ano ibig sabihin nun? Pag may pangangailangan ng Bohol, magte-text ang isa sa kanila, tapos yung dalawa magpapadala ng carbon copy. No? So kung ano man problema, makakatsa kayo, 3 beses umaabot po sa akin yan. Okay. Kaya mahirap po makalimutan. Pero ganoon pa man, hindi naman kayo nawawala sa ating po pananaw. Okay. Dito po sa Loon, baka hindi po nyo alam, may mga nagtatanong kung talaga natulog raw ako dito. No? Pakita na lang, si Edo ang sumundo sa akin doon sa, alam niyo masarap po yung lugar, no? Yung nasa tent, medyo, kala namin dumating kami low tide kasi medyo yung, kita niyo yung, kala namin seabed. Nung pala yung seabed, umangat na. No? Hindi na ko pala nasa ilalim ng dagat yon. Pero yung hangin mo, ang lakas. No? Sa totoo lang, parang gusto mo may aircon yun. Nung bata ko kasi, nasa unang beses ko sa Baguio, sinama ko ng tatay ko. Malamig ko, siyempre, bandang Pasko yata. Sabi ko sa tatay ko, Dad, baka pwede pahinaan mo yung aircon nila. Sabi ng tatay ko, pakitignan mo nga yung pintuan, kanya. No? At sa taso ng pintuan, bali butas. No? Yun ang air condition sa Baguio. No? Ganon kalamig. Dito, ganon rin. No? Talagang yung kompleto Sariwang hangin, presko, at hindi yung
malamig lang, no? Talagang malakas yung hangin. Nag-jacket po tayo at lahat, may kumot pa. Tapos kung medyo hindi kayo makalma ng gusto, may inaalog-alog pa kayong konti, parang bata. Di ba? Dahil panahon nun, may aftershock pa eh. No? Para kompleto Ricardo So. No? pero, pero sa totoo lang, ano, nung nandito tayo sa Loon last time, di ba? Yung bata, for instance, kanina nakita natin, yung bata may hydrocephalus kasama ng mga ibang pasyente na nasa loob ng tent na may karamdaman na pwede makahawa. So tinanong ko, bakit anong problema nitong bata? Kung mukhang may hydrocephalus, akala ko may dagdag pa. Sabi nila, hydrocephalus. So, sabi ko, bakit kasama dito sa mga katabi niya na merong, pwede siya mahawa pa. No? Tapos sabi, wala naman hong natira na na pwede paglalagyan. Itong lugar na ito, itong ospital, hindi ko makalimutan, sinabi sa akin, bagong-bago yung mga building, yung mga equipment, itatanggal pala sa mga kahon, nakabalot pa, tapos dumating yung lindol, natabunan lahat. Okay? So, siyempre, parang imbis na masabi mong inauguration, umpisa na magsisilbi sa tao. Ngayon, paano ba natin ibabalik lahat to? At sa totoo lang, sa lahat ng lugar no, na nagkaroon tayo ng mga sakuna, parating gano'n ang pupasok sa ating kaisipan. Kanina pa galing tayo sa Davao Oriental. Okay? Davao Oriental, doon sa lugar ng Katiil, marami sa kanila nagyonyog. Ngayon, nung dumating si Pablo, di ba, tinanggal lahat ng puno ng nyog. Ang nyog, alam naman po nyo, 7 taon mula tinanim hanggang mamunga. Tama ba? So, anong ikabubuhay ng mga taong 7 taon habang hinihintay yung nyog? So, nung unang dalo ko doon, iniisip ko sa sarili ko, no? Ano kaya magagawa natin dito? Pero alam nga ho nyo, nung nag-umpisa tayo sa trabaho, tila, yung ba, parang naghihintay kami nung tinatawag na weekend. Pagdating na at least yung linggo, kung minsan yung Sabado, sama na rin sa meeting yun. Pero yung linggo, mapapahinga tayo, day of rest raw. Para may gap naman, dahil sa Lunes, may panibagong set na mga problema ang darating. No? Nung araw, talagang halos na dighay, kada dating ng linggo, ay, may time out. Pero ngayon, no, pasensya na kayo, baka may konting yabang. No? Yung problema, para tinitingnan natin ngayon oportunidad. At kanina ka, napakita na naman. Bakit kami na late palang pagkatagal-tagal, hindi ako paumanin. Alam mo niyo sa Maynila, marami mga infrastructure project na sabay-sabay, no? Nakakailanganin natin, natapos na yung buong proseso. 19 po yan, magkakaroon ng traffic, so yung traffic rerouting ang pinag-uusapan. Okay. Kanina ho, naka-helicopter kami at nasa Mindanao ho na hindi masyadong masiksik, di ba? Meron rin ho palang rerouting sa ere. Dahil yung dadaanan namin, yung lampas sa mga bundok, nagsara yung ulap. No, palabo ng palabo yung tinatanaw, hindi naman upayag yung piloto na bahala ng Diyos sa atin, good naman tayo. No. So napa-U-turn ho kami dyan, balik ho kami sa coastline na kung saan medyo mas nakikita yung liwanag. Parang naging 2 biyahe yung isang biyahe yun. Kaya umabot tayo ng ganito kalay, tumingi ako ng pamanin. So, ang kinaganda ho doon, balik tayo sa kwento ng nyog, no? Isa sa mga produktong itineo para sa kabuhayan nila ay yung siling, sa Tagalog rin tawag, siling tingala. Naghahanap ako ng, ano kayo tsura nakatingalang sili? No? Pero ang kinaganda ho nito, no? Tatanim mo, sa loob ng 3 buwan, aanihin mo na. So hindi na 7 taon ang pinaghihintay. Pero mas maganda pa ho talagang ikwento sa atin, ang laki ng tubo komparado sa puhunan. No? At nag-export na raw ho tayo sa 2 bansa sa ASEAN, sa Singapore ho at sa Brunei. At kaninang umaga raw nagkaroon na ng mga pirmahan at saka para bang initial payment ng parang contract growing galing naman sa mga mamimili galing sa Guam. Okay? So, yung maski maitayo na natin yung, no? Habang tumutubo pa lang siya, yung pagitan, ginagamitan natin sa intercropping, may pakinabang po sa ating mga kababayan doon. Excuse na po. Medyo tinitingnan na po ako ni Executive Secretary. Bakit di mo napapansin? Gabi na. No? Lilipad pa tayo papuntang Cebu. Hindi naman pwede candlelight. No? Kaya subukan ho natin paspasan itong maiksi natin talumpati. Pasensya na po kayo. Ngayon taon po, kabilang po sa ating pagdiriwang ng anibersaryo ng People Power, ang muli nating pagdalo dito sa Bohol. Kanina umaga nga po, nabanggit ko sa inyo, nanggaling tayo sa Katiil, isang bayan sa Davao Oriental, na talaga pong sinalatan ng bagyong Pablo. Bukas po, nakatakda naman tayong maglibot sa Eastern Visayas upang kamustahin ang iba't ibang lugar na humarap din sa mga kalamidad noong nagdaang taon. Sa ating bawat pagbisita, bitbit natin ang isang mensaheng nagbubuklod sa atin sa harap ng anumang hamon. Mensaheng nagsisilbing bukal ng pag-asa sa ating muling pagbangon. Yan po ay hindi kayo nag-iisa. Sumailalim tayo sa diktadurya
Kinitil nito ang ating karapatan sa loob ng 14 na taon. Sa kabila nito, hindi nagpadaig sa takot ng Pilipino. Tumindig siya para sa kapwa. Ipinadaman niya ang pagmamalasakit at ipinaglaban ang tama. Ito nga ang naging susi upang muli natin makamit ang ating demokrasya. Totoo po, Pilipino ang nagpalaya sa kapwa Pilipino. Ito ang ipinagdiriwang natin tuwing anibersaryo ng EDSA. Ngayong taon, pinipili natin kilalanin ang mas malawak pang diwa ng people power. At yan po ay bawat Pilipino sa mampanig ng bansa, lalo na ang mga umaharap sa hamon at nagsisikap na ihaw ng sarili at komunidad, ay tunay nga pong nagbibitbit ng pamana ng EDSA sa kanilang mga puso. Matingkad pong halimbawa ang inyong lalawigan ng kaisipang ito. Hindi po biro ang pagsubok na dinanan nyo noong Oktubre ng nakaraang taon. Mayroong mga nasawi, marami sa ipinundar ninyong ari-arian ang nasira, at pati nga po ang mga gusaling sagisag ng inyong kasaysayan ay gumuho dahil sa lindol. Ngunit sa kabila nito, ipinakita ninyo ang kakayahan ng Boholanong isabuhay muli ang people power. Kaakibat ang dekalidad at epektibong pagkilos ng inyong gobernador, kitang-kita po natin ang tinatamasang pagbangon ng Bohol. Sipatin po natin ang bunga ng ating pagkakapit-bisig. Higit sa 88,600 apektadong pamilya ang nabigyan natin ng mga food packs para sa Kalakang Bohol. Sa Loon, nga po humigit kumulang 8,560 na apektadong pamilya ang ating naman natulungan sa pakikipagtulungan po sa ating butihing mayor. Dagdag pa, 271 medical at technical personnel ang walang pagod na nagbigay kalinga sa 5,236 na pasyente sa inyong pong probinsya. Higit sa 1,800 kababayan din natin ang nabigyan ng emergency employment sa ilalim ng Cash for Work at Cash for Training programs na nagsigurong kasabay ng pakikiambag at pakikiramay ay mayroon namang pagkakakitaan pa rin ang mga kababayan natin na apektuhan. Palagay ko po yun ay sa doon lamang. 162 million pesos din po ang inilaan natin para ayusin ang 25 critical infrastructure sa inyo pong bayan ng Bohol. Kumpunuhin ang mga tulay sa Albuquerque, Maribojoc, Calape, at Loon. Tanggalin ang debris na nakahambalang sa daan. Dagdag pa po rito, agad natin tinutukan ang pagsasayos sa Tagbilaran Airport at 38,801 pamilya naman mula sa inyong lalawigan ang natulungan ng Housing Materials Assistance Program. Nang sa gayon ay maitindig nilang muli ang kanilang mga gumuhong tahanan. Huli po akong nadalaw dito sa Loon, 1 linggo lamang matapos ang lindol. Ngayon po, kitang-kita na natin ang pagbabalik sa normal ng inyong pamumuhay. Kaya nga po, lalo tayong ginaganahang tumbasan ang pinamalas ninyong pagsisikap, pagdadamayan at pagbabayanihan. Upang sa lalong madaling panahon ay masabi na ng mga Boholano, ito ang resulta ng pag-aambagan, ang tuluyan at mabilis na pagbangon ng aming lalawigan. Malinaw nga po ang ating batayang prinsipyo sa lahat ng inisyatibang isinagawa natin at patuloy na isinasagawa, hindi lang para sa Bohol, kundi para na rin sa mga kababayan nating tinamaan na sakuna nitong nagdaang taon. Kung pagbabayanihan ang naging susi sa pagbuwag ng diktadurya, pagbabayanihan din ang magsisilbing sandigan ng pag-ahon sa trahedya. Nagpapasalamat nga po tayo sa bawat individual, grupo, institusyon at ahensyang hindi nagsasawang maki-people power mula sa mga volunteer na nag-repack ng relief goods hanggang sa mga pamilyang nagbigay ng ayuda at donasyon. Mula sa mga kawani ng pamahalaan at mga kasapi ng ating uniformadong hanay na hindi nagdalawang isip na tuparin ang kanilang mga tungkulin. At pati na rin sa mga kababayan natin kahit man lang sa Facebook at Twitter ay gumawa ng hakbang para manawagan ng tulong. Siyempre po, nagpapasalamat din tayo kay Governor Ed Chato at sa mga kasama natin sa pamahalaang panlalawigan ng Bohol at sa inyong mga lokal na pinuno. Dito sa Loon, na hindi nagpatumpik-tumpik na tumugon sa mga kababayan nating naging biktima ng lindol. Ipinakita nga po ng bawat isa sa inyo, gaano man kalakas ang lindol, walang kayang dumurog sa puso ng Pilipino. Ito ang tunay na diwa ng EDSA. Kung magbubuklod tayo, kung magsasakripisyo tayo, kung iaangat natin ang isa't isa, walang barikada, lindol o sakunang kayang humadlang sa ating pagtungo sa katuparan ng kolektibo nating mga hangarin.
Patuloy lang po tayong magtiwala sa ating kakayahan at patuloy na manalig sa Poong May Kapal. Itindig natin ang bandila ng pagbabayanihan sa ating mga komunidad, probinsya at sa buong bansa. Tulad na nangyari sa EDSA noong 1986, patuloy nating ipabatid sa ating kapwa na tunay ngang walang Pilipinong nag-iisa, na sa kanilang bawat paghakbang, kasama nila isang buong sambayan ang ginagawang posible ang dating imposible. Bago po ako magpaalam sa inyo, naalala ko lang po, alam nyo, napakarami po natin nakausap ng mga pinuno ng ibang bansa at mga kanilang opisales. At lalo na po sa mga nakadalaw sa atin po dito, iisa parati sinasabi nila, we are impressed with the resilience of your people. No? Tagalogin ko para mas maintindihan natin buti. No? At siguro mas maganda na gamitin ko na yung kataga na sinabi sa akin ng isang senador po natin sa kasalukuyan, kaibigan po natin si Chis Escudero. Sabi niya sa amin sa Sorsogon, kami rin ang una sinasananta ng bagyo. Itong araw na ito, may bagyo, bukas na yung palengke namin. No? Nagugulat po yung mga dayuhan na imbis na tulad nung kanina nagsalita na marami pong namatay sa kanyang pamilya. Pwede ka naman magkulong, magmukmuk sa bahay. Magtanong ng walang katigilan, bakit. Pwede naman pasamain mo yung araw mo lumipas at yung araw mo kasalukuyan. Dahil nga, iiwan mo na lang ang gawain mo doon sa pagsasabing, bakit ba ako minalas ng ganito? Ano ba ang kasalanan ko at lahat? Pero pwede rin naman, tulad ng ginawa natin buting kaibigan kanina, pinili niyang magbigay pa sa kanyang komunidad, imbis na humingi mula sa kanyang komunidad. At siya na mismo nagsabi kanina, hindi ba sa atin, na talaga naman naiaangat na niya ang sarili niya at nakikita naman po ng kanyang mga kabarangay kung ano yung malasakit niya pagkatapos na malaki nawalan. So, sa totoo lang po, kada sabihin nila sa akin yan, no, doon ko po talagang gustong pagsigawan sa buong mundo. Talagang malaking karangalan at pribileyo maging Pangulo po nyo ng isang sobrang galing at sobrang marangal na lahi tulad po ng lahing Pilipino. No? Sa ibang lugar po, mag-uumpisa muna sila sa psychological counseling. Yung iba ho, di ba? Dekada na pinag-uusapan, psychological counseling pa rin. Para bang ayaw na umalis doon sa pagkalugmok. Yung Pilipino, hindi po payag, parati yung palaban. So, ulitin ko lang siya, kanina, binanggit sa atin kanina, trade fair at trade expo. Hindi naman imposible yan. Sa totoo lang po, nabanggit sa atin, tinawagan natin si Secretary Domingo, at nakikipag-ugnayan na po doon sa kusakay ng kontrata. Sa susunod lang po pakiusap namin, baka pwede mag-ugnayan muna tayo bago kayo magkontrata. No? Para, layunin po ng gobyerno, tulungan lahat. Yeah? Layunin siyempre, mas masarap naman tumulong doon sa tumutulong sa sarili. Lalong napapadali ho yung trabaho. Hindi mo na kukumbinsing gawin to o gawin yan. May kusa ng motibasyon na gawin yung dapat gawin. Kung sabay-sabay ho tayong ginagawa natin yung tama, bakit di natin mararating yung gusto natin paroonan? Tama po ba? So, galing po tayo sa Davao Oriental nga kanina, di ba? Tsaka Compostela Valley, ginulpi ng Pablo. No? Yun po, malakas na hangin, ang daming winara. Tapos dumating naman si Agaton. Dinala naman napakaraming ulan. Sa totoo lang raw, mas marami silang infrastrukturang nawala sa Agaton kesa kay Pablo. 11 tulay ang kinumpuni sa Davao Oriental lang. At parang ganito ang sitwasyon. Di ba dito, nung naipit kayo, nung tapos Sulindol, nung nasira, yung 30-40 minutos sa biyahe papunta ng Tagbilaran, naging 3 oras. Okay. Ngayon, yung kabinete ho natin, pasensya na kayo, baka kuminsan puro yung kritiko lang ho naririnig nyo, baka pwede naman purihin ko naman sila. Lahat na nagawa po natin. Dahil ito nga ho magagaling na kasamahan natin. Pag nagbitaw na salita, palagay ko dinalaw na rin sila ng tatay ko nung sinabi sa akin, pag nagbitaw ka na salita, madali, mahirap, kailangan mangyari yan. So, kung minsan hindi natin maiwasan, nagkakamali sila. Okay? Pag sinabing, katulad ni Secretary Petilla, nabanggit na, taya niya, 6 months para may restore yung kuryente. Naging 40 days ho. No? Yung mga ganong pagkakamali, hindi ko sila kinakagalitan. Ha? Kung mapapaaga niyo yung pinangako niyo, okay lang sa akin yan. No? May issue tayo paghuli. No? Pero pag pinaaga niyo, okay lang. Pero kung minsan napapag-isip po, baka naman naglalagay ng allowance itong mga ito pag nangako. Pero hindi ho ganyan na ating mga kasamaan. Dahil simple naman kailangan maibsan ang pinagdadaanan natin mga kababayan sa lalong madaling panahon at maibalik. Hindi ho maibalik sa dati, kulang ho yun. Kailangan maibalik sa mas mabuting kalagayan kesa nung dati. Para naman, pag dumating ulit, yung mga pagsubok sa atin, mas kaya natin labanan. Ngayon po, talagang masama ng tingin po sa akin, Executive Secretary,
Sabi niya, baka nakalimutan mo, gabi na yan, night flying, etc. Kailangan may obligasyon po kami sa Cebu bukas at sa Samar at sa Leyte, Eastern Samar po. So magpapaalam na muna tayo kung pipilitin ko makadalaw sa inyo ulit, pero ginagarantiya ko sa inyo sa 2016, no, sama ko na ako doon sa numero ng turistang bumibisita sa inyo dito. Magandang gabi po, maraming salamat sa lahat. Maraming salamat, mahal na Pangulong Aquino.